Duterte alay ang nakinabang pero kay PBBM ang sisi. Yan ang buwelta ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa posibleng epekto ng Senate shooting sa ekonomiya ng bansa. Pumalag din siya sa mga nagpatakas kay Senator Bato de la Rosa. Sa pag-eskapo ni Senator Bato de la Rosa, makikita ang dahilan kung bakit hindi uubra dito sa Pilipinas ang trial ng crimes against humanity ni FPRRD at ni de la Rosa na tagged by the ICC as co-perpetrator ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Tapos, sasabihin nyo, dito dinggin? Yung hearing tungkol sa crimes against humanity? Isip nga mga ka-clear. Kung yung mga senador nga na pagbibintangan nagtakas ng isang pugante, what more? Kung dito yan didinggin. Although we have justice here, pero hindi sa tulad nila. Sa kanyang personal vlog, nanawagan si Castro na huwag nang ulitin ang paglalagay sa pwesto ng mga kaalyado ni De La Rosa at ng mga Duterte dahil ang lahat daw ng may kaso papatakasin tulad ng senador. Kung hindi raw inaresto si former President Rodrigo Duterte noong Marso na nakaraang taon, marahil ay ganito rin ang gawin ng mga kaalyado nito. Matatanda ang iniulat ng Philippine Exporters Confederation ng maaaring epekto ng Senate shooting sa ekonomiya ng bansa. Marahil, ipapahid na naman daw ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagbagsak ng ekonomiya pagkatapos ng insidente. Pero, sino raw ba ang nakinabang sa nangyari? Hindi naman daw ang National Bureau of Investigation na ngayon pinupukol ng bagong majority bloc na may kagagawan ng anilay pag-atake. Si De La Rosa raw ang may pinakamalaking pakinabang dito ayon kay Castro. Yan lahat kaalyado mo. Sino ang gumagawa ng gulo? Ang Pangulo nagpapatupad ng batas. Kayo lumalabag sa batas. Correct po, lagi naman si BBM ang tinitira ni Sara. Oo, di ba? Maria Sadang. Kasi ang hirap talaga na hindi gumagamit ng utak, mga kaklir. Lahat ibibintang sa Pangulo. Tapos hindi siya gumagamit ng utak niya. At sa tingin ng Palace Press Officer, hindi lang naman si Senator Robin Padilla na pinangalanan ng veteranong broadcaster na si Mon Tulfo ang kasabwat umano ni De La Rosa. Marami pa raw sa Senado ang ngayon naguhugas kamay sa pagkawala nito Huwebes ng madaling araw. Para rin kay Castro, dapat hindi na sumweldo si De La Rosa pagkatapos ng nangyari dahil kakapalan na umano ng muka kung tatanggapin pa rin niya ito. Magaling ang script. Yan ang komento ni Castro sa umano'y pag-divert sa atensyon ng tao mula kay De La Rosa patungo sa nangyaring barilan. Nang magpulong daw kasi ang PNP, NBI, National Defense Department, kasama si Executive Secretary Ralph Recto at PBBM kinaumagahan ng Huwebes. Nai-report na raw ng PNP at NBI na talagang usaa o ang tropa ni now suspended Sergeant at Arms Bao Aplasca ang unang nagpaputok. Kaya paano raw tatawaging suspect ang hinuling driver ng NBI kung hindi naman ito ahente? Nagkomento rin si Castro sa pahayag ng mga kapwa alumni ni Senate President Alan Peter Cayetano tungkol sa kahihiyan umanong nangyari sa ilalim ng kanyang Senate presidency at ang panawagang magbitiw siya sa pwesto, maging ang pahayag ng Assumption College para naman sa recent political actions ni Senate President Pro Tempore Doran Legarda. Actually, yun ang pinakamalaking blunder. Nagkagulo sa Senado under the leadership of Alan Cayetano. Tapos nakakawala si Senator Bato. Sino kasama? Si Senator Robin? Diba? Kaalyado nyo yan eh. Pagkatapos daw kasing isailalim under protective custody si De La Rosa, ni lokasyon ng senador ay hindi alam ng mga kaalyado nitong dapat responsable para rito.